Alright mga kapatid, mula naman to kay Melv's Castle, no? China, papaatrasin na lahat ng barko, sabing ganun, habang may oras pa. Ito ang kinakatakot ng China, nagpanik lalo. Yan mga kapatid, binasa ko yung title ng videong panonoorin natin ngayon. Alamin natin to mga tol. Alam naman natin, hindi naman basta-basta natatakot tong China. Pero meron silang kinakatakutan talaga, di ba? At ano lang sila, pasimpleng hindi. No, pero sinasayko nila tayo para pilitin tayong gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin kasi nga pinapangambahan nila. 'Di ba? Anyway, bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melv's Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Anong feeling China? Mayroong ballistic missile ang Philippine Army na kayang pasabugin ang lupain nyo. Yan, ang pinapangambahan nila. Kaya paulit-ulit nilang sinasabi mga tol sa Pilipinas na alisin daw natin yon. Diba? Paulit-ulit nilang sinasabi yun. Ang gusto kasi nila wala tayong depensa. No? Na parang sinusuportahan naman ng ibang mga tao rito sa Pilipinas. Yun nakakalungkot mga tol, no? Kaya kung titignan mo, okay pa sa kanila eh. Minsan kahit mali na yung ginagawa ng mga Coast Guard nila o kaya ng gobyerno nila, talaga suporta sila eh, no? Komunistang bansa kasi mga tol dito sa atin, demokrasya eh. Diba? Kaya kita mo, yung nakaraan sa Kongreso nag-uusap, total daw sila sa pagbili ng mga equipment o ng mga asset ng ating military kasi ginagamit daw sa mga mamamayang Pilipino. Biruin mo kung paano nila linlangin yung mga tao, mga tol, no? Sino bang hindi matatakot? Yang area kasi na yan ang kayang pasabugin ng US ballistic missile. Halos linggo-linggo na lang nakikiusap ang China kay Defense Secretary Gibo Chodor. Alisin na ang ballistic missile sa Pilipinas. Seryosong banta daw to sa buhay ng mga incheck. So, seryosong banta samantalang yung pinaggagawa nila. Diba doon nga lang sa panibagong pangaras nila mga tol, bumuntot yung helicopter nila sa eroplano natin. Hindi ba banta yun? Yung pamamalagi ng mga warship nila rito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, hindi ba banta yun? Paano kaya kung bumili na tayo niyan? Sasabihin nila, ba't kayo bumili niyan? Huwag kayong bumili niyan, ibalik niyo yan sa pinagbilan nyo. O ano yun, todo reklamo, bakit bansa ba nila tayo? Nasasakop ba nila tayo? Tindi, no? Habang tumatagal kasi ay mas lalo pang nagiging eksperto ang sundalong Pilipino sa paggamit nito. Ang mas malaking pang problema ng China, imbes na alisin to sa Pilipinas, dadagdagan pa ang nasabing ballistic missile ng US. China is gravely concerned over the relevant reports with regard to the deployment of medium-range ballistic missiles by the US in the Philippines. Kabadong-kabado si Chekwa, ayo. Bakit din yung pinapakailaman yung Pilipinas, 'di ba? May sarili naman kayong missile din, 'di ba? Kami ba nagreklamo sa inyo? Na alam naman namin talagang may mga naka-ready na kayong missile diyan na abot din hanggang dito sa amin, 'di ba? Hindi pa nga sila nakontento mga tol, lumalapit pa yung mga warship nila rito sa atin, napakalapit eh. Biruin mo mga warship nila nasa Baho de Masinloc, 'di ba? Nasa Scarborough Shoal, nasa Escoda Shoal, meron din sila doon at sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Ang dami nilang mga barkong pandigma doon. Threatens national security in the region and aggravates geopolitical confrontation. Ito yung mga salitang nila alam mo yun, pang psycho nila. Kahit pa ata lumuhod ang China, hindi na aalisin yan sa Pilipinas. Derechahan niyang sinabing Sekretary Anyo pagpalag sa panawagan ng mga Chinese. Sabay dagdag na walang karapatan ang China utus-utusan tayo. Tama. Diba? Anong karapatan nila mga tol? Kung gusto nilang alisin yung mga missile system na yan mga tol, alisin muna nila yung mga barko nila. Diba? Kasi sila ang dahilan kung ba't tayo naglalagay ng ganyan. Pandepensa sa threat na dinadala nila rito. Hindi ba nila nakikita yun o mga engot lang talaga sila?
Walang anumang bansa o sino pa man ang magdidikta sa nais gawin ng Pilipinas. Nobody can dictate us on what to do. And at the same time, it is also our duty to perform our role as partner of the United States as far as the MDT is concerned. And we know what is best for our country. So they cannot dictate anything on us, particularly on the deployment of this missile launcher. Ito siguro ang dahilan bakit takot ang China ng direktang bombahin ang PCG. Kung mapapansin nyo, kung hindi pagbangga sa ating mga barko, water cannon ang ginagawa ng China. Hindi, kasi hindi naman talaga nila pwedeng bombahin yung mga PCG natin ng armas, 'di ba? Kasi armed attack na 'yun eh. 'Di ba? Mai-invoke yung Mutual Defense Treaty no, na which is ayaw din nila mga tol. Ingat na ingat din 'yan lahat ng kilos ng China mga tol Kalkulado nila yan ayon nga yan din sa mga eksperto, sa mga analyst mga kapatid. Kalkulado nila lahat ng galaw nila. Hindi sila sumusobra doon sa aabot na sa pwedeng ma-invoke yung MDT. Pero hindi naman sila nagpapabaya na katulad ng Pilipinas na kalma lang lagi, binabangga na Wala man lang kapalag-palag, kala mo talaga Diba? Hanggang doon lang sila sa tinatawag na gray zone. Nasa pagitan sila ng puti at saka itim kaya tinawag na gray, diba? Kalkulado nila yan. Babangga lang sila, 'di ba? Pasimpleng bubutasin nila yung barko natin para tayo din naman talaga mababawasan dahil 3 buwan hanggang 6 months mga tol ang pagpapa-repair ng barko, depende kung gaano kalala ang mga naging pinsala. Pero hanggang doon lang sila. Laging sinasabi ng gobyerno natin hindi pa pwedeng ma-invoke yung MDT kasi hindi pa naman siya matuturing na armed attack. 'Di ba alam na alam ng China mga tol kung paano tayo laruin? Alam na alam nila mga tol kung paano nila tayo paglaruan. Pero tayo naman, nagpapabola naman tayo sa kanila. Minsan hindi man lang nag-warning shot ang mga Chinese. Hindi talaga nila gagawin yun. Ang gusto nga nila mga tol, sa atin manggaling yung unang putok 'Di ba? Kasi 'di ba laging may kasabihan ng pikon laging talo. Gusto nila mga tol sa atin manggaling yung unang putok. Kasi pag nangyari yon, meron na silang reason para talagang bakbakan tayo mga tol. Mas magrereklamo siguro tong China pag dumating pa sa bansa yung binabalak bilhing ballistic missile ng Philippine Army. Tanong ipulaw chan, it would be the decision of the MDB, SEB, yung Mutual Defense Board. Yes. Yan ang mayroong say dyan, and there will be consultation. But for now, we need the what you call the Typhoon missile launcher for our training and capability upgrading ng ating armed forces. Kailangan alam din natin kung paano mag-operate ito because in the future, ito yung mga equipment na gusto natin ma-procure. Naku, magagalit na naman dyan yung aling kongresistang na tutol daw siya sa mga tol, tutol daw siya sa tawag dito, sa pagpapalakas ng AFP natin. Tutol daw siya sa pagbili ng mga equipment ng AFP natin, mga tol. 'Di ba? Kasi ginagamit daw mismo sa sambayan ng Pilipino. Niloloko tayo, mga tol, no? Niloloko tayo. Kung ano-ano mga lugar yung binanggit niya, hindi naman lang niya kinumpleto. Bakit nagkaroon ng mga military operations dun Siyempre, may New People's Army na nandoon 'Di ba? Legit yun mga tol. Yun ang trabaho ng mga sundalo. Kapag may rebelde, may terorista, yun ang trabaho nila. Diba? Sinabi na to noon ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Walang plano ang Pilipinas na gamitin to sa kalaban. Pwera na lang kung aatakihin kami. Kaya once na gumamit ng armed attack tong mga Chinese, maghanda-handa na tayo sa susunod na kabanata. Yun naman talaga ang purpose nun. Kayo, pabor ba kayo sa desisyon ng Department of National Defense na wag tong alisin? Actually, magagalit pa nga ang sambayan ng Pilipino pag inalis nila yan another na naman na tinupad nyo ang kahilingan ng China. Pag ginawa yan ng gobyerno ng Pilipinas, mga tol, baka magreklamo pa yung sambayan ng Pilipino. Diba? Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Ikaw, ano masasabi mo? Diba? Aalisin o hindi aalisin? Comment ka sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.